Eh si Brother Hanapin mo. Royal, Brother Royal, mas angat na siya kay Felix Manalo ngayon eh. Dahil Eh, tanggap niya yung pero bro, pre-existence. Wait bago ka lang, magsalita, babasa muna ako hanapin kasi mo muna yung talata. inutusan mo ako magbasa bro eh. Babasa Ano muna. kaya nga, bago ka magsalita, ay talata muna. Hanapin mo na sinabi dyan sa talata na Mm. yung mga apostol ay hindi talaga nila fully aware na Diyos pala si Kristo. Sige nga. At ito na nga eh. Ito na nga Go, babasahin ko. go, 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 go. Makinig ka mabuti Basahin mo ha. Go. Talata. Babasahin ko. Pwede Talata. ka babasahin ko muna. Talata. Alam mo Ano? na ano to. Ba't mo tinatago yung Sabi dito. talata? Anong kinatatakot mo? Go, talata. John 14. John 14. 7 to 10:14. 7 to 9. Sabi dito, Sige nga. John sabi niya 14:7. dito, if you know me, sabi ni Jesus Christ, then you Mhm. will also know my Father. From now on, you do know him, the Father, Mhm. and have seen him. Mhm. Sabi niya, ngayon mula ngayon, kilala mo na siya at nakita mo siya. Ang sagot ni Felipe, Mhm. Philip said to Mhm. him, Master, show us the Father, and with it will be enough for us. Narinig mo 'yon? Oh, Mhm. so hindi siya naniwala na Tapos? yung sa unang pahayag ni Kristo, hindi agad siya naniniwala. Ang sagot ni Kristo sa kanya, pakinggan mo mabuti. Jesus said to Mhm. him, have I been with you for so long a time, and you still do not know me, Philip? Whoever Mhm. has seen me has seen the Mhm. Father. How can you say, show us the Father? Nakita Mhm. mo? So, may yung doubt ni Philip, Tuloy mo sa pinaparealize pagbasa, sa bro. kanya na, Ba't mo pinuputol ang talata? 12. Basahin mo. hindi pa, wala Talatang pa. 12. Nasa 9 pa lang ako eh. Wala pa. Nasa 9 pa. Ba't mo pinuputol Nasa ang 9 pa context? lang ako eh. Context yan. Teka Context yan, muna. bro. Wait lang, Kuya Relax Evander. lang. Pakinggan mo lang. Ah, Oo sige nga. na, bro. Kuya Evander, wait lang. Kasi pag pinuputol ang context, puro paliwanag, eh di, bag may mislead ka nun. O, ganun, Teka muna, dinadaya Kuya mo. Evander. Para sa iyo Go, pa go, go, fully go. out. Teka Ah, muna. Kasi ah. china-challenge mo itong binabasa ko. Para sa iyo Hindi, ba fully challenge aware? kita sa Wait pagbabasa lang, sa brother context. Evander. So, Wait, Ano wait ka mo lang. ng mag-cheer up? sige na, Tapusin mo sige na na, si sige. Bro Noel. Oo. Go, go, So go, go, go. lumalabas sa Kuya Evander, ang pahayag mo dito, fully aware na sa pagka-Diyos ni Kristo si Felipe. Ako nga, sinasabi Hindi. ko nga, hindi pa siya fully Gagawa mo lang aware. yun. Hindi pa siya Go. fully aware eh. Kasi nga, nagsabi si Kristo, hindi niya pinaniwalaan ng buo. Kasi nga, sabi niya, pakita mo muna yung Ama, at saka kami mapapanatag, sabi niya. Oh, sabi niya dito, tuloy natin, brother, Kuya Evander. Go, 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 go. Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own. The Father who dwells in me is doing His works. Kaiba pa. Pwede ka muna, believe me that I am in the Father and the Father is in me. So, lumalabas dito bro, ang Oh. Father, kaya niyang mag-dwell kay Kristo. Si Oh, sure. Kristo, wait lang. Si Kristo kaya sige. rin niya mag-dwell sa Ama. So lumalabas, equal sila ng Father. Kaya nga sabi niya dito, sabi niya dito, whoever has seen me has seen the Father. So si Philip, meron pa siyang doubt. Ngayon, sa mga apostol, nung time ng resurrection niya, nagkaroon sila ng full awareness ng kanyang pagka-Diyos. Sabi dito sabi dito sa John 20 verse 27 hanggang 29. Ang sabi dito, may doubt pa si Thomas, no? Then he said to Thomas, sabi ni Jesus kay Thomas, put your fingers here and see my hand, and bring your hand and put it into my side. And do not be unbelieving but believe. Yung nagkaroon siya ng full awareness si Thomas, alam mo sabi niya, Thomas answered and said to him, my Lord and my God.
Jesus said to him, "Have you come to believe because you have seen me?" Question mark. Blessed are those who have not seen and believe. So lumalabas, meron silang partial knowledge, and then the full knowledge came to be at the time of his resurrection. So bakit nila napatunayan na si Kristo ay tunay na Diyos? Kasi walang nabubuhay muli sa pagkamatay, kundi Diyos lang ang nabubuhay muli. Kaya sabi dito sa conclusion, bro, sa verse 30, bro, at 31, "Now Jesus did many other signs in the presence of his disciples that are not written in this book. But these are written to you that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God." Totoong Diyos siya, the Son of God. "And that through this belief, you may have life in His name." Yun yung full, ito yung pagkasulat ni Saint John dito, is the full revelation of His Godhead or Godhood or yung kanyang pagka-Diyos sa Tagalog. Yun lang. Linaw-linaw niyan, bro. Pwede ba akong tanong dyan sa nilatag mo, bro? Pwede Sige, bang sige. matanong kita? Tayo natin. Ang una mong Brother pinoint out, Daniel. una mong pinoint out, Brother Noel, ganito. Una mong point out, ang Ama nagdwell kay Kristo, kaya si Kristo at ang Ama, equal sila. Yan ang sinabi mo nung una, point mo. Ngayon ang tanong ko, Bro Noel, kung equal pala kapag nagdwell sa isang subject ang Diyos o ang Ama, ay equal na. Tanong ko sa Bro Noel, merong bang nakasulat sa Biblia na yung mga tao o Kristiyano nagdwell sa kanila ang Diyos? Meron mo na. Hindi. Parang mali yung pagkakaintindi mo, brother. Kuya Meron Bander. o wala? Ito yung sabi ko. Sagutin mo muna. Meron Teka, o wala? Wala bro, paligoy-ligoy ka sumagot. Kung matakas ka, Mali yung tanong meron. mo, bro. Wala. Yung mali ang Mali tanong, yung tanong sagutin mo, mo yung Kuya tanong. Bander. Wait, ito nga Hindi, sasagutin nga kita. Sabi Ito mo, na si, ito na si Kristo, Master kaya R.O. equal sila. Ba't mo tinatakasan yung argumento mo? Hindi, wala. Bigyan mo ako ng chance na sumagot. Ayaw mo ako pasagutin. Kung sumasapaw ka kasi. Sagutin mo ng direkta, hindi yung, bro, sagot ng pambading daw yun, di pa liko-liko ba? Diretso. Nag-ad hominem ka, bro. Pag-ad hominem, nababankrupt ka, Hindi ibig ko sinasabing sabihin, diba? bading ka. Diba? Kundi, Pag nag-ad hominem, ibig sabihin nababankrupt ka sa argumento. Ganun lang hindi yun. naman usaping pera to eh. Usaping argumento ito. Siguro sa ito na bro. Sinabi mo bankrupt, hindi lang sa pera yun, di ba, brother? Sige na. Argumento, focus ka sa argumento, bro. Focus ka sa argumento. Ganito. Yung bang, meron ba sa Biblia ang mga Kristiyano, ang mga tao, nagdwell sa kanila ang Diyos o ang Ama? Meron o wala? Meron. Oo. Meron? Wala? Oo. Very Meron. good. Hindi ba ako naririnig? Okay. Paliwanag ko, Kuya Bandera. Ang sabi ko kanina, kasi sabi doon sa verse 10, "Don't you believe that the Father is in me and I am in the Father?" Ang sabi ko, ang Diyos, He dwells in Jesus Christ. And also, reciprocity, Christ dwells in the Father. Kasi kung ang Father magde-dwell sa atin by His Holy Spirit, He can do it because He is God. Pero tayo, hindi natin kayang mag-dwell sa langit. Kundi si Kristo ang nagsabi. Sabi niya, that the Father is in me and I am in the Father. He could also dwell and have fellowship at the same time with the Father. Lumalabas, omnipresent siya. Yun ang point ko doon, brother Kuya Evander. Hindi, kung nagde-dwell sa atin, that is a grace of God. That does not make you equal to God. Kasi hindi naman tayo omnipresent. Wala tayong capability sa ganong attributes. Next question, bro. Next question. Sabi mo si Kristo omnipresent. Ito ang tanong ko sa iyo, bro. Habang binabasa mo yung talata, saan si Kristo niyan? Morning, Kuya Germs. Yung kung nasaan si Kristo. Si Kristo, Sabi mo si Kristo omnipresente, di ba? Kahit saan dako siya, nag-exist siya, nag-dwell dun sabi kahit niya saan kasi I dako. am in the Father eh. So, ganito bro.
Habang sinasabi ni Kristo yan, saan si Kristo niya? Nasa langit din ba? Yes, oo. Yung ang Panginoon Kristo kasi nagkatawang tao siya. So during the time na nagsasalita siya sa mga apostol, in the bodily form, Colossians 2:9, in the bodily form, kasama niya ang mga apostol. But because he is God, he has a capability of dwelling in the Father. When you say you're dwelling, alam mo ba yung attributes ng Father? Father is omnipotent, omnipresent. So, if He's dwelling in the Father and the Father is present everywhere, then therefore, Christ is dwelling everywhere. You know, kasi yung attribute ng Father, inattribute niya sa sarili niya. And that is a big claim. That is a big claim. Oo. So, yun din yung sinabi niya, Brother Kuya Evander. Ito, babasahin natin sa John 10. Ito rin yung sinabi niya nung papatayin siya ng mga hindi naniniwala sa kanya. Katulad ng mga INC, hindi naniniwala sa pagka-Diyos niya. Ang sabi dito, John 10:30, sabi ni Kristo, the Father and I are one. So in other words, sinasabi niya, kami are one. You know, so two persons, you know, sa in unity. Ang sagot niya dito, ang sagot ng ang sa 31 bro, the Jews again pick up rocks to stone him. Whenever the Jews pick up rocks to stone him, it's not to hurt him, but to kill him. Yun ang point doon. Ang sabi niya dito sa ang sabi niya dito sa verse 38 bro, pakinggan mo mabuti ha. Sige lang. But if I perform them, even if you do not believe me, believe the works so that you may realize, full realization, and understand that the Father is in me and I am in the Father. Ang laki-laki ng claim ni Jesus Christ dito. Kung hindi mo nakita yan, that's a big problem on your side. Sige bro, next question. Next question, bro. Pag sinabing in the Father, ibig bang sabihin nun, iisa sila sa pagka-Diyos? Yes, oo. Okay. Yung sinasabi niya na I am in the Father because God could do anything. You know, kasi anything good, you know, He will do. He could dwell in you. Pero yung sinabi niya, yung claim niya that I am in the Father, ilang beses niyang inuulit yun, then therefore He is claiming to have an attribute equal to the Father. Paano ang isang tao mag-dwell sa langit, bro? Sige, explain mo sa akin. Yung tao, sa aral na ngayon si tao si Kristo. Paano mo sasabihin yung tao na si Kristo nagde-dwell sa Ama, nasa langit? Ang sinasabi nyo nga sa John 17, di ba? John 17, tumingala si Kristo sa langit. So, ang isang tao, bro, paano siya, kung tao lang siya, wala siyang divine attribute, paano siya magde-dwell sa Ama, nasa langit yung Ama? That is very simple analogy, brother Kuya Evander. The resurrected Kuya Evander. Hindi pa tapos. Amen. Sige. Agree ako kay Brother Noel. Agree. Amen, ROG. Amen. Teka lang. ROG. Ang common Teka pa lang, meron doon. pa, Talo. meron pa tayong, ito pa. Kasi bro Noel, sinabi mo, pag sinabing in the Father, kaulugan nun, Diyos na kaagad si Kristo, diba? Para sa'yo. Sa Biblia ba, Yung sa meron ba claim tayong mababasa na yung mga tao o specifically Kristiyano nasa Diyos? Meron o wala? Meron, bro. Meron. Mateo Meron. 3:20, Galatia 2:20. In a different context. Pag sinabi mo yung they are in God, ibig sabihin they are allied with God. Pag sinabi mo allied with God, they put their faith in God and they are on the side of God. But the claim of No. Ang claim dito ni Jesus Christ, I and the Father are one. That is a 10:30. huge claim. Because yung claim ni Jesus Christ dito will cost his life. Will cost his life. Ibig sabihin,
kung ito ang ano dahilan para ipatayin siya ng mga tao, sinasabi niya because this is true and literal, bro. That is different to those who are faithful to God. Magkaiba yung ano. Ano mo rin yung contest. Dito ba doon sa nagki-claim na yung mga tao na nasa Diyos, di ba? Meron bang babato sa kanila? Wala, di ba? Kasi wala silang claim to be equal with God. But Christ Himself, ang bigat-bigat ng sinabi niya, eto, pabigatin pa natin yung claims ni Jesus Christ. Verse 27. John 10 verse 27. Okay. My sheep hear my voice. Aba, may sheep pala si Jesus Christ na tao. I know them and they follow me. Aba, itong taong Jesus Christ, may alam, omniscient, no? I give them eternal. Aba, yung tao nakakapagbigay ng eternal life. And they shall never perish. Aba, kayang-kayang ng isang tao, kayang-kayang i-guarantee na hindi mabubulok itong sheep niya. No one can take them out of my... Aba, isang taong nito, meron pala siyang omnipotence. Ibig sabihin, walang makakaagaw sa kanyang kamay, then therefore He is the Almighty. My Father who has given them to me is greater than all, Amen. and no one can take them out of the Father's hand. So, lumalabas, bro, yung hand niya na walang makakaagaw sa kanya at sa hand ni Father na walang makakaagaw sa kanya. What does it mean? Verse 30. The Father and I are one. The Jews again picked up rocks to stone him. Jesus answered, I have shown you many good works from my Father. For which of these are you trying to stone me? Question mark. The Jews answered him, we are not stoning you for a good work, but for blasphemy. You a man. Ito yung paniniwala mo, di ba? INC. You a man are making yourself equal to God. Okay. So, Pero bro, ito may claim na hindi nyo tinanggap. Hindi nyo tinanggap claim yun. ng mga Hudyo yan. Claim ng mga Hudyo yan. Ito naman tanong ko sa iyo, Bro Noel, ganito. Hindi. Sabi mo, in-claim ni Kristo na ang Ama at si Kristo equal lang. Meron bang talata sa Biblia na sinasabi ni Kristo, God is supreme over me? Marami. Oo, kasi you know why? Sinabi ni Kristo yan? You know why? Sinabi ba yun ni Kristo? Na ano? Na Sabi niya, ang Diyos greater ay than mas supreme o mas maangat sa Kanya? Greater, sinabi niya. Oh. Very good. Sinabi ba yun ni Kristo? Very good. Ilang Equal beses, ba yun? bro? Equal yan? Dun sa sa pagkasupreme, Equal o hindi ibig sabihin nagpapailalim siya sa pamamahala ng Ama. Oo. Hindi, equal ba yun? Dun sa parte na yun, hindi, wala bro. pamahala dun, bro. Basahin mo ang talata. May nabasa lang, ka bro. bang dominion? Wala, Wait bro. lang, bro. Wait lang, bro. Go. Sagutin na muna, equal ba yung greater? Si Jesus Christ, He is Bro, giving all the glory That is to His the argument. Father Derek Lee. because He is Greater subservient. than ba ay equal para sa'yo o hindi? Doon sa punto na yun, hindi. Pero, So, doon sa hindi punto equal na si yun. Kristo Kasi, dyan. you know why? That's why I'm giving you, that's why I'm giving you the reason why He Yung said that. sinasabi mo na hindi equal, si Kristo at si Ama yun? Ama? Ang equal sila sa pagka-Diyos, bro. Hindi, Kaya bro, yung sinasabi mo ngayon sa amin na hindi equal. Sa Kristo ba yun at sa Ama? Tama? Tama, oo. Oo, Kasi ganito yan. Bigyan mo ako ng chance Gusto para mo sumagot, brother, Kuya go. Evander. Oo. Kasi Jesus Christ, during His incarnation, He becomes subservient to His Father. So, ibig sabihin, ibinibigay niya lahat ng glory sa kanyang Ama. Kasi nagpakababa siya. Sabi niya dito sa Pilipos 2, basahin natin ng mabuting-mabuti para maintindihan ni Brother Evander kasi nandun pa siya sa mindset ng mga hindi naniniwala kay Kristo na siya ay Diyos. Sabi dito sa verse 6 ng
Sa verse 5 muna tayo. Have among yourselves the same attitude that is also yours in Christ Jesus. Yung humility. Kaya lagi niyang tinataas yung kanyang ama. Who, though he was in the form of God, did not regard equality with God. So, nagpakababa siya. Something to be grasped. Something na pwede niyang ipagmayabang, hindi niya ginawa. Rather, he emptied himself, taking the form of a slave, coming in human likeness, and found in human appearance. He humbled himself, becoming obedient to death, even death on the cross. So, ito yung katuparan niya, brother, ng hula. Ito yung sabi sa Isaiah, bro. Punta tayo sa Isaiah 61, bro. Ang sabi Okay sa na. Isaiah 60, babasahin ko muna, 30 seconds. The Spirit of the Lord is upon me, sabi ni Kristo. Because the Lord has anointed me. He has sent me to bring good news to the afflicted, to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, release to the prison, to announce the year of favor from the Lord and the day of vindication by our God, to comfort all who mourn. So, itong hula na to, natupad dito kay Kristo. Basahin mo sa Lucas, Sa Lucas 4. Ito ang sabi ng nagsasalita dito. Sa 8, sabi niya dito, For I, the Lord, love justice, I hate robbery, wrongdoing, I faithfully give them their recompense, and everlasting covenant I will make with them. So lumalabas itong the Lord layo na, bro. wait lang. Makinig ka mabuti. Makinig ka mabuti, bro. Makinig ka mabuti. Sabi niya dito sa verse 1, the Lord God is upon me. First person. Yung upon me dito sa verse 8, lumalabas siya rin pala ang Panginoon, si Kristo. Sabi niya, I the Lord, I am Yahweh. Ako si Yahweh. So lumalabas, bro, yung pagpapakababa niya, bro, kailangan niyang gawin yun, bro, to glorify His Father. But He is equal to the Father. Very good. The next question. Okay, yan ang... Gusto mo ako na magtatanong Next sa'yo? Sige, sige. bro, ito, last question. Sabi mo sa amin, kaya nagpakababa si Kristo para sa kanyang Diyos o Ama. Ito yan sa amin. Pakisilent mo na almost. Pakisilent mo na si almost. Ayan, thank you. Sabi kasi ni Bro Noel kanina ganito. Kaya si Kristo nagpakababa sa Ama na kanyang Diyos. Kasi yan ay katuparan doon ng hula. Sinabi ni Noel yun, sabi niya. Ito ang tanong ko sa Bro Noel, tanggap mo ba na mayroon kang Diyos na nagpakababa? Mayroon kang isang Diyos na nagpakababa at isang Diyos na hindi nagpakababa? Tanggap mo, hindi? Sino yung Diyos na hindi nagpakababa? Sige, ulitin ko na lang, bro, para makuha mo naman. Baka na Sino yung Diyos na hindi nagpakaba? Sabi mo, Mayroon bang nalagbuan ganun? tayo sa sarili mong stance. Ulitin ko na lang. Sabi mo kanina sa amin, si Kristo, na Diyos mo, nagpakababa sa Ama, na Diyos rin. Ngayon, Pero yung hindi dinagdagan mo, nagpakababa, sabi mo yung Ama hindi nagpakababa. Sabi mo. Wala bro, para maunawaan mo nga. Kumbaga, meron ka dinagdag ini-specific ko doon. na I'm guiding you in a Nabasa ACS. na yung Ama hindi nagpakababa. So, ibig sabihin, yung Ama rin, nagpakababa rin kay Kristo? Hindi, pakita mo na hindi siya nagpakababa. Oo. Hindi bro, kasi bro, ginugulo mo yung argument. If it feels Hindi, ikaw ang dinadagdagan mo yung argumento eh. Dinadagdagan mo, bro eh. Sabi mo, may isang Diyos na nagpakababa, yung isang Diyos hindi nagpakababa. So hindi Diyos yung hindi nagpakababa ang Ama. Linawin Sige na, mo. ito na. Maliwanag naman yun eh. Pero hindi mo lang kayang sagutin. Linawin mo. Ulitin natin. Ikaw na. Sige bro. Sabi mo sa amin kanina, si Kristo na Diyos mo, nagpakababa sa Ama na Diyos rin. Tanong ko sa iyo bro, ilan ang Diyos doon sa subject na nagpakababa at yung hindi nagpakababa? Ilan yun? Wala kaming
wala kaming Wala- aral wala- na ang wala- Diyos hindi nagpakababa. Kristo Diyos. Wala kaming aral na gano'n. Kaya yung ano mo, yung question mo is a complex question. Di ba, may It is, context kasi bro. Sa context para na yan, yung topic. ilalayo mo sa katotohanan. Ano yan eh? Hindi, totoo yun. Ayusin mo yung Nasa tanong mo, context bro. yun. Sasagutin ko yan. Bakit yun? Kasi nagbibigay ka ng ano, nagbibigay ka ng pag Ito, nababagoy mo na ng tanong para hindi ka na mahirapan. Sige na. Ulitin ko na lang. Ito, si Kristo, nagpakababa sa Diyos na Ama. Ulitin ko Yes. Kristo na Diyos mo, nagpakababa sa Ama na Diyos. Itang tanong ko sa'yo, bro. Ilan ang Diyos doon sa subject na yun? Two persons, the Father and the Son. Alam mo kung bakit, bro? Two ang Diyos persons. So, dalawang Diyos na. Okay. Wait, teka muna. Magkaiba yung persons, magkaiba yung Sabi yung ko, kalagayan. kasi ilan ang Diyos? Sagot mo, dalawa. Ang tanong mo sa akin, ilan ang Diyos? Ang sinagot kita, two persons. Two. Pero Kaya nga, isang Diyos two. sa kalagayan. Oo. So, Inamin mo rin. sagutin mo na kita. Sagutin mo na kita, bra. Go, continue. Ang Panginoon Kristo kasi, bagamat nagpakababa siya, pero niluwalhati siya sa kataas-taasan. Sabi dito sa Filipos 2:10, that at the name of Jesus, that's a powerful name, that name of Jesus, every knee should bend of those in heaven and on earth and under the earth, and every tongue shall confess that Jesus Christ is the Lord, to the glory of God the Father. You know, so lumalabas bro dito, hindi mo na siya matatakasan, tunay na Diyos siya. Bakit ka mo? Lahat ng tuhod ay magluluhod sa kanya. Saan mo mababasa 'yun? Na sa Mesaya luluhod lahat ng tao. Saan mo nabasa 'yon? Hindi. Well, hindi mo siya mahahanap na lahat ng tuhod luluhod lang sa taong Mesaya, sapagkat ang pagluhod sa Diyos lamang. Sabi dito sa Isaiah 45:23, by myself I swear, uttering my just decree, a word that will not return to me. Sabi ni Yahweh, to me. Every knee shall bend by me. Every tongue shall swear. And that is the name of Jesus given to us on earth. There's no other name that can save, only the name of Jesus, bro. Because He is God, bro. Yun lang yun, bro. Unless na mapakita mo sa amin, dapat ang mesayang tao, dapat luhuran ng bawat tuhod. Pati yung mga sa ilalim ng lupa, bro, Alam mo kung sino yung mga nasa ilalim Kasi ng bro, lupa, ang gulo mo, hindi ba tao ang Mesaya sa Katoliko? Ewan ko sa'yo, Noel. Anong talata nabasa mo hindi tao yung Mesaya? Sige na. Saan mo nabasa yung Mesaya hindi tao? Teka muna. Sa amin, dual nature Sabi mo, si ang Christ. Mesaya hindi tao. Ang sa inyo, tao lang siya, hindi siya dual nature. Hindi, wala kaming tao lang na ano ka ba? Gawa-gawa ka na naman. Sige, tanungin kita, bro, Wala mo puro sablay yung mga kwento mo, bro. Saan mo nabasa yung Mesaya tao? Hindi tao. Sige. Tanungin kita. Sabi mo, si Kristo sa inyo, hindi tao lang. So, ito ang tanong ko. Sa kanyang nature, bukod sa pagiging tao lang, meron pa ba siyang pagiging Diyos o tao lang sa nature? Sige. Sa sa by nature, si Kristo, sa tao siya, pero sa pagkakakilala, recognition, ang tanong ko, tao lang or may pagka-Diyos siya? Yun ang tanong ko. Hindi. Kasi bro, teka lang, binubuhay bro, kasi yung sa context nature niya, pure, ito na, 100%. sagot o hindi? Okay, sige. Tahimik muna. Ito yun bro, kasi bro, pinuputol niyo yung context ng stance namin. Bakit naman sinasabing hindi tao lang si Kristo? Kasi hindi lang tao lang yung pagkakilala namin kay Kristo. Kung hindi Diyos. Nature. Ayun na, sinagot ko na nga. Tao si Kristo by nature, kahit na hindi siya Diyos, 100%? sabihin, tao lang. Teka, yung linawin natin mabuti. Yung nature ng pagkatao niya, 100% o 99%? Yung nature. Nature na, tao talaga siya, 100% tao siya, pero hindi lang. So, kapag 100% tao lang.
O wag mong Pagka, putulin pagka, kasi. pagka 100% tao lang yun. Hindi Hindi lang. 99 sabi mo eh. Hindi lang. Mm-mm. Hindi lang. Kasi nga bro, pag sinabi mong lang, hanggang doon lang, yung pagkakilala mo lang, kay Kristo lang. Hindi ganun. Sa amin sa Iglesia ni Kristo, marami kaming pagkilala kay Kristo. Hindi Wala si tao Brother lang. Royal ah. Kaya ayusin mo. Okay, next. Okay. Eto, okay. Next question ko ba? Sige. Ah, ah, ah. Go, Etong go. sa sa John 10 sorry, sa John 20:28. Ang sabi ni Tomas, the God of me and the Lord of me. Panginoon ko at Diyos ko. Ang tanong ko sa iyo muna, kanino directed to? Sa Ama o sa kay Kristo? Ay, tumutukoy yun sa Diyos, syempre, kasi yun naman talaga ang katuruan ni Kristo sa mga Hindi yun ang Kristiyano. tanong ko, bro. Wala sa choice yung Diyos. Ang tanong ko, bro, malinaw. Ito na ang Malinaw, sagot, bro. Ito na nga ang sagot. Makinig ka sa tanong ko. Ayaw mo makinig ng sagot. Paano mo sagutin yung tanong? Ninong, Ha? hindi sinasagot yung tanong ko, Ninong. Ito ang Sinasagot tanong ka ko. eh. Hindi mo lang tanggap ang sagot. Ito ang Yun yun, tanong bro. ko. O, Ito ang na ang tanong sagot. ko, Kuya Evander. Sige, sagot. Makinig ka Go. lang sa tanong ko. Ang tanong Go, ko, go, go. yung sinabi ni Tomas, the God of me and the Lord of me. Kanino dinirect yung statement? Sa Ama o sa Anak? Dalawa lang pagpipilian. Ito ang sagot. Sa Ama yun, kung perspektibong totoong Kristiyano. Pero kung sa inyo, para sa inyo ng perspektibo, malamang kay Kristo niya ipapantukoy yun. Kasi ganito yun, bro. Nung hindi pa sinabi ni Tomas, yung terminong yan na Diyos ko't Panginoon ko, maliwanag ng tinuro ni Kristo sa mga totoong Kristiyano na ang Ama, yun ang Diyos ni Kristo at Diyos na mga Kristiyano. Kung babasahin mo yung Juan 20:17, mas nauna yung 20:17 sa 28, basahin mo yan. Juan 20:17, sabi niya ni Kristo, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama. Sino yung inyong Ama? Tumutukoy yun sa mga apostoles, kasali na dun si Tomas, at yung mga Kristiyano. Yun ang paniniwala ng totoong Kristiyano. Aking Ama at inyong Ama. Ano pang sinabi ni Kristo? Aking Diyos. Sipin mo yung Diyos mo, kumikilala pa sa ibang Diyos. Hindi ganun ang Diyos. Kasi sa Biblia, ang Diyos, hindi yan kumikilala ng iba pang Diyos, matangi sa kanyang sarili. Kaya ang aral katoliko, aral tagilid yan eh, guni-guni lang. Okay. Maliwanag sa 1:20, hindi pa tapos bro. Hindi pa tapos. Sa 1:20, sinabi doon ni Kristo, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos. Sa makatwid, sa perspektibong totoong Kristiyano, aral, doktrina ng Kristiyano, hindi si Kristo yung Diyos, kundi yung Diyos na kinikilala ni Kristo, yun ang Diyos ng mga totoong Kristiyano kasama ng mga apostol. Ganun yun. Okay na, next question na ako. Next question. Okay, ang sabi ni Tomas, my Lord and my God is directed to the Father, not to the Son. Meron ka bang reference dyan? Na reference na standard reference na pwede magsabi sa atin na directed yung statement ni Thomas sa Ama, not to Christ. Sige nga, bro. Maglabas ka kahit anong document, bro. Sige bro, ito. Sa akin bro, yung document ko, Bible. Bakit Biblia yung document Yung ko? reference, bro, na reference na nagsasabi si Teka lang. Manahimik ka muna kasi, bro. Ang reference, kasama na din ang Biblia. Ano ka ba? Ang Biblia hindi reference? Tahimik na muna. Kasi ako kaya ko magbigay ng reference that statement is directed to Christ, not to the Father. Bahala ka, bro. Basta ang reference, Biblia. Bahala ka na kung anong... Kung wala kang ibibigay na reference, bro, next question na ako. Meron ka, bro. Sige, anong reference? Next may sagot nga, ano ka ba? Anong reference? Makinig ka muna kasi, yung labo mo. Ito yun. Doon sa Juan 20:28, maliwanag ang sagot ko doon, di ba? Sa perspektibo ng totoong Kristiyano, tumutuko yun sa... Ay, hello po. Teka lang. Ano po yun?
Wala po wala po sila tito. Nagsaraling unawa si Bandera. Teka lang. Wala siya maibigay na na referensya eh. Sasabihin niya, Bible din to yung referensya. Mm-mm. Okay na? Hello, Brother Noel. Brother Ben. Sige bro. Tawang ako. Sige, ayun na. Ang Biblia kasi Ito pwedeng na. interpret sarili. So ito na yung sagot. So bro, sorry for the interference kasi meron kasi andito yung kapitbahay namin. So Yes, Brother tingnan natin, kaya ako sinabi na ang reference ay ang Biblia. Kasi doon sa Juan, doon sa Juan 20:28, sagot ko nga doon, sa perspektibo ng totoong Kristiyano, tumutuko yun sa Ama. Eh bakit? Kasi ang turo kasi ni Cristo sa mga totoong Kristiyano, reference Biblia pa rin, Juan 20:17, aking Ama at inyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos. Bro, Hindi wala malabong kang katuruan ni reference Cristo na, yun. Malinaw yan. Niloloko mo Maliwanag lang na kami, katuruan bro. yun ni Kristo. Maliwanag yun na katuruan ni Kristo na dapat paniwalaan ng mga totoong Kristiyano. Kung ipipilit mo yan, Bro Noel, itong tanong ko sa'yo. Saan tinuro ni Kristo na ako ay Diyos? Saan tinuro ni Kristo yun? Kung wala, edi wala. Ano eh, sa practical method yung ginagamit mo eh. Yung Alam mo tanong pala ko, eh, sagot pa rin pinapalitan yun. mo ng, tinatanong mo, pinapalitan mo yun. ng tanong. So lumalabas dyan bro, sa Historical sagot mo, Historical yun. Go. wala ka talaga sagot. You know, so, May ito sagot, na yung, may sagot, hindi mo lang tanggap ang sagot. That's how simple it is. kasi hindi mo na-address yung verse 20:28 eh. Hindi mo siya na-address eh. Address ko lang nga. Kanina ko pa na-address. Hindi mo lang Hindi mo pinakinggan at hindi mo lang tanggap ang sagot. Ganun lang kasimple, bro. Wala akong magagawa. Hindi kita pipilitin dyan. Yun ang sagot ko eh. So, wag mo din akong pilitin kung ano yung gustong isagot na matatapat sa gusto mong sagot. Walang ganun. Magkaiba talaga tayo ng sagot dyan. Ano yan? Go, Debate next ka? question. Okay. Okay, next question ko, bro. Ito bang Isaiah 61 verse 1 to 2, tinatanggap mo na ito'y natupad kay Kristo? Yes or no? Oo. Yes. At yan ay, mayroong talatang binabanggit yan, yan ay tumutukoy sa tao na bihasa sa karamdaman ba? Tao ang pinatukoy dyan, hindi Diyos. So, tama yung talatang yan at yung hulang yan, tumutukoy talaga at natupad kay Kristo. So, nagtaka nga ako kanina, Bro Noel, ba't mo ginamit yan? Wala namang kinalaman yan sa sinasabi mong Diyos si Kristo. Hula pa nga yan ng tungkulin o katuparan na tutuparin ni Kristo. So, parang lumalabas ngayon na tinatanggap mo na wala palang pre-existence si Kristo sa panahon ng mga Israelita. So, parang lumigwak din sa mukha mo yan eh. Ewan ko, anong sense niyan? Sige, kabahala. Sige, next question. Ito sabi din Kristo. Go. The spirit of the Lord God is upon me. Tinatanggap mo na first person yung me. First person. Yung me. Yung ako. Sa akin. First person, tinatanggap mo, yes or no? Tinatanggap ko na yan ay sinabi ni Kristo. Tapos, anong sense niyan? Anong tanong mo talaga? So, kung talagang si Kristo nagsalita nito, the Spirit of the Lord God is upon me, kailan na isulat ni Isaiah yung book niya? 700 BC or during the time na 2,000 years ago lang? Siguro sa BC yan, pero hula pa rin yan, natutuparin ni Kristo. Binasa pa nga ni Kristo yan doon sa aklat ng Juan o Mateo. Lucas 4. Diba? Pero hindi yan nagpapatunay na si Kristo may pre-existence. So, walang sense yan kasi yan ay prophecy, natutuparin ni Kristo eh. Sabi niya, Binasa bro, pa nga niya sa harapan ng mga Hudyo eh. sabi niya, bro, the Spirit of the Lord is upon me. Hindi sinabi niya is upon him. Ano? Upon me. So, ibig sabihin siya ang nagsasalita dito, bro. First person, naman? tinanggap mo nga eh. Tinanggap mo nga first person eh. Gagawin nga ni Kristo yun, tutuparin nga niya yun eh. Kasi bro, pag sinabi mong prophecy, kahit na ano pang mga, kung past tense yung salita dyan, present tense,
hindi yan nagpapatunay na may pre-existence si Kristo kasi nga namalagi ang book of Isaiah is book of prophecy. So, walang sense yung argument mo. Next So question. kung walang pre-existence si Jesus Christ, sabi dito, the Spirit of the Lord is upon me. Sino nagsalita nito? Yan ay hula na tutuparin Hindi, ni ang Kristo. tanong ko, alam ko hula yan, Sinabi pero ang yan. tanong ko, sino ang nagsasalita dito? Ang tanong ko, sino? Who? Oh, ito na. Yan ay salita na gagawin tuparin ni Kristo. Bro, Ngayon, yan ang ay tanong sulat ko, ni sino? Propeta Isaiah. Bro, ano ka ba, bro? Ang Ang tanong tigas naman. ko, sino nagsasalita Sumasagot na dito, bro? Oo. Sumasagot na nga eh. Sumasagot nga eh. Makinig ka muna. O, kung babasahin mo rin yung aklat ng Roma, 1, 2 hanggang 3, maliwanag yung binabanggit niyan. Eh, hindi ka, ayaw mong makinig bro eh, kaya malabo talaga. Makinig ka muna. Ngayon, kung babasahin mo yung Roma 1, 2 hanggang 3, maliwanag doon si Kristo. Sa panahon pa ng mga propeta, sa panahon pa nung mga panahong wala pang Kristiyano, si Kristo ay pangako pa lang. Basahin mo yung Roma 1, 3 para maliwanagan ka rin. So, ibig sabihin, sa panahon pa ni Propeta Isaiah, si Kristo, wala pang existence dyan, kundi pangako pa lang o hula pa lang sa panahon nila. Kaya nga, mayroong talata dyan na binasa rin ni Kristo sa kapanahunan niya nung nag-exist siya sa panahong Kristiyano. So, yung argument mo, puro lang delusion. Kasi kung totoong may existence si Kristo noong panahon ng mga propeta, edi sana may kinikristo na yung mga Israelita ngayon, yung mga Hudyo, yung Judaism. Wala. Guni-guni lang ng mga Katoliko yun. Yun ang maliwanag. Hindi mo pa nasagot Next yung question. tanong ko, bro. Ang tanong ko, nasagot bro, ulitin ko, bro, tanong ka. Name lang ang Go. bibigay mo, name lang Anong pangalan anong pangalan nung nagpahayag dito? The Spirit of the Lord is upon me. Anong pangalan niya? Ang pangalan niya, ito. Tutuparin niya ng isang taong nagngangalang Kristo. Hindi. During the time na in-announce to sa Isaiah 61, bro, sino ang nagsalita dito? Yan ay Name. sinalita na yan ay sinalita, teka lang ha, yan ay sinalita at isinulat ni Isaiah na tutuparin naman at gagawin ni Kristo. Gets? Okay. So Very hindi good. to, Next so question na. dinideny mo na oracle to ng God. Dinideny mo, yes or no, Ha? na oracle to ng Wala God. bro, na lag ka. Naglag ako, bro. Anong oras? Ano ulit mo? Dinideny mo sige. kasi sabi mo, to sulat. Hindi ka naglag, Angkel. Anino? Malinaw ka. Okay, thank you, Ninong. So, ang sabi mo, hindi naman ikaw ang kausap. Manahimik na muna bro. Kasi kapag sapaw-sapaw Kung kung chapi ba siya? Ay, ikaw yung sa gaya, sumagot ako. Hindi siya, malinaw siya. Tigilan Eh, ka. sa May akin. bandire. Iyak ka na, Lag huwag ka sa na umiyak. akin, ano ka ba? Lag sa akin, ano ba? Ano ang problema na ito? Kung di mo na kaya, umiyak ka na lang. Hindi mo na kaya eh. Yan ang Katoliko bro. Ganyan ang Katoliko magulo. Yan kayo. Sige, Noel. kanina ka pa nag-a-add doon, brother Kuya Bander eh. Malumanay lang yung salita mo, Totoo pero naman, pero totoo nag naman, Katoliko, bro. Ayun ako. Pero ito na lang yung tanong ko. Bro Noel, Ayun ang turuan tanong mo sa iyo, brother Noel. ayos ang Katoliko bro. Kasi nagugulo sa akin kapag kasapaw-sapaw eh. Ka ba nga nag-add sa kay Bruno Will eh. Kayo na ka pa nag-add kaya. Ikot natin Kaya yung huwag kang tanong kay napiling na Brother Noel. apik ka. Iyak Kaya ka pala umiyak bro, tahimik na. Oo. Sige Noel, kasi pag hindi man nahimik yung Katoliko. Kasi ano? ang Sige. sagot mo sa akin, ito ay sinulat ni Isaiah. So patungkol dun sa darating na Kristo. So ang tanong ko, dinideny mo ba to na oracle of God? Yes or no? Yun ang tanong ko. Hindi ko dinideny na yan ay oracle o message siya ng Diyos. Kasi nga ang mga propeta bro, siguro hindi ka pa aware, ang mga propeta, mensahero din yan o tagapagpadala ng oracle o mensahe ng Diyos. Siguro hindi ka pa aware dyan. Ngayon, yung sinulat at sinabi ni Isaiah, uulitin ko ulit sa Isaiah 61,
hanggang 1 hanggang 6, yan ay gagawin ni Kristo o tutuparin ni Kristo kasi hula yan para sa Kanya. Hindi ka siguro aware. Ngayon sana aware ka na. Next question. Okay, next question to. Sa verse 8, bro. Sa verse 8. For I, the Lord, love justice. I hate robbery and wrongdoing. I will faithfully give them their recompense. An everlasting covenant I will make with them. Ang tanong ko sa iyo, bro, ito ba ay, sino nagsalita nito? Name. Sino nagsalita? Diyan sa aklat ng Isay, sinabi yan ni Isaiah, sinulat niya, ipinasulat, at yan ay tutuparin o gagawin ni Kristo. Yun! Amen, amen. Amen. Okay. So, Ay, nahuli na ni Father. Oh, iko-conclude natin, ano? At ito'y tutuparin ni Kristo, no? At Magtanong ka, ano mag-conclude? Wala ka namang i-conclude ko na, bro. Kasi natupad umamin na. ka na eh. Umamin ka na eh. Walang pag-amin Okay. doon. Natupad Sabi na. dito, pakinggan mo mabuti, brother, Kuya Bandera. Sabi dito, Sige, pakinggan natin Pagkatapos yung mag-conclude, bro, syempre, tatanungin kita dyan. Go. sabi dito, for I, the Sige, Lord, go. yung Lord dito is YHWH, you know, so I will faithfully give them the recompense and everlasting covenant I will make with them. Ang sabi mo, ito ay kay Kristo, you know, so lumalabas, bro, nag-yield ka na si Kristo talaga ay tunay na Diyos. Kasi dapat dineny mo yun eh. Kasi sabi ni Kristo dito na malinaw sa Revelation 22 verse 12 ang sabi niya dito, no? Revelation 22 verse 12, sabi niya ganon, behold, I am coming soon. I bring with me the recompense. I will give to each according to his deeds. Yun ang sabi sa Isaiah 61 verse 8. I, the Lord, will give recompense. You know, so ang pag sinabi mong recompense is reward yan sa according sa magagandang gawain mo. You know, so sino talaga magbibigay ng recompense? Yung Lord, di ba? At inamin naman ni Brother Kuya Evander na from Iglesia ni Cristo na ito ay si Kristo, no? Basahin muna natin, bro, kung ano ito yung pahayag ni Isaiah patungkol dito sa giver of recompense. Yan. So sabi dito sa Isaiah 40, sabi dito, verse 9 to 10. Sabi dito, go up unto a high mountain, Zion, herald of good news, cry out to the top of your voice, Jerusalem, herald of good news, say to the cities of Judah, here is your God. Yung palang giver of recompense, si God. You know, here is your God. Here comes the power, the Lord God, who rules by his strong arm. Here is his reward with him, his recompense before him. Kaya maraming salamat, Brother Kuya Evander, na inamin mo na yung 61:8 of Isaiah ay nagpapatungkol kay Kristo at ito'y nagpapatungkol kay YHWH na sabi dito ni Isaiah na isang monotheist, here is your God. At actually sa NIV, sovereign God ang sabi dito. Maganda pa dito sa Protestant Bible eh. Sabi dito basahin natin 40 verse 10. See, the sovereign Lord comes with power and he rules with a mighty arm. See, his rewards is with him and his recompense accompanies him. Last one, Brother Evander, para ma-close natin itong conclusion natin. Sa Revelation 22, Revelation 22 verse 12, look, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Verse 6.
I, Jesus, nagpakilala ako, si Jesus, I, Jesus, has sent out my angels to give you this testimony for the churches. I am the root and offspring of David and the bright morning star. So, maraming salamat, Brother Kuya Evander. At inamin mo na si Kristo So, pwede ka nang... ang Panginoon. Bro Noel, pwede nang tanongin dyan. Nag-conclude na ako eh. Mag-conclude ka naman. Ikaw naman ang So, conclusion. ayaw mo kong patanongin dyan? Conclude ka sige, muna, go. tapos magpatanong ka sa akin. Na, tapos Conclude ka tanong na muna. kami. Conclude ka muna. Sige, tapos. sige. Kasi... sige bro, kung takot kang mapatanong, so, kukonclude Hindi, na lang tayo. mag-conclude ka muna, Okay. tapos magtatanong ka naman sa akin. Sige. Hindi bro, magkatanong muna ako bago ko ba-conclude. Conclude ka Yung tama. muna. Naka one ba't- round ba't na ako tayo. Eh. magpatanong? Naka one round tayo eh. Bakit takot ka magpatanong? Hindi ako takot. Kaya nga mag-conclude ka muna nga eh. Tapos magtanong sa akin. Gawin natin ng maayos, di ba? Sampung tanong. Mag-conclude ka, bakit tanong? Sige na, Bibigay ko sampung sa'yo. tanong. Kasi bro, nakabase ang conclusion ko sa isasagot mo ngayon. So, takot ka bang matanong ngayon? Eh, sumagot na ako sa'yo kanina. Pwede ka Sige, mag-conclude muna. ito na yung tanong ko. Huwag ka na matakot, bro. Simple lang to. Hindi ako takot sa'yo. Bro, ha? Sige na. Ander, kayo na pa at home. Kating-kating ako. Ito na, Iyak nang iyak ka sa akin kanina. Ikaw pa na adom ngayon. Ay, nako. Itong mall ka pala eh. Sige na. Sige, patanungin natin, Ninong. Patanungin Sige, go, natin. go, Sige, go. tatlong tanong. Tatlong tanong, Kuya Evander. Tatlong tanong. Sige, tatlo lang. Late na natin, pagbigyan natin. Unang tanong sa'yo, bro Noel. Yung mabigat na tanong, sabihin mo kasi kanina. Sige. Bigyatin natin, ha. Huwag mong takasan yan. yung pinakamahirap na tanong, yung pinaka-the best. Sige, pagbibigyan. Sige, simplihan din natin yan. Sige, ito bro Noel. Sabi mo kasi kanina, si Kristo kaya magbigay ng reward sa mga tao. Kasi nga, binabanggit doon sa Isaiah 61:1 hanggang 8 na magbibigay ng new covenant at yan daw ay gawain lang ng Diyos. Itong tanong ko sa iyo ngayon, Bro Noel, kung Diyos diyan si Kristo, tanong ko sa iyo, mayroong bang nakasulat sa Biblia na sinabi ni Kristo, hindi ako makagagawa, itong sabi niya dito para basahin natin, hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili, ginagawa ko ang kalooban ng nagsugo sa akin? Sinabi ba yan ni Kristo o hindi? Oo, sinabi yan ni Kristo sa John Very 5. good. Yes, Very good. Talaga si Kristo, no? Kasi... Okay, next question. Wala akong paliwanag. Sige. Paliwanag ka, oy. Paliwanag. Sige na. Magpaliwanag ka na. Sinabi mo sa akin ngayon na si Kristo ginagawa ang kalooban ng kanyang Diyos at hindi sa kanyang sariling kalooban na Diyos rin. So ano yung paliwanag mo doon? Sige na, continue. Teka muna. Una, doon sa tanong mo kasi, sabi mo, na sinabi ko na kaya niya magbigay ng recompense, hindi mo pwedeng i-attribute lang sa akin yun kasi nag-agree nga tayo, ikaw mismo nagpahayag na si Kristo itong 61:8. So doon pa lang, doon pa lang, pinahayag mo na rin na mali ang INC dahil ikaw nagpapahayag na Diyos si Kristo. Now, so tumalon ka dito sa John 5, sabi niya dito, very truly I tell you, the Son can do nothing by himself. He can only do what he sees his Father doing, because whatever the Father does, the Son also does. So lumalabas dito yung hindi siya kumikilos ng kanyang sarili, kung hindi ang kinikilos niya kung ano yung nakikita niya sa Ama. At kung ano yung ginagawa ng Ama, yun din ang ginagawa niya. Daldal. Bastos naman to. Bastos ka talaga. Wala na, nagwawala na yung Katoliko. Hindi kasi hinaharangan mo ko eh. Wala eh. Maingay ka eh. Si Uncle Nel kanina, pag nagpaliwanag ka, tumahimik siya. Papaliwanag eh. Paano maintindihan namin? Kung paliwanag eh, sapaw ka ng sapaw. Ganun kayo kanina, di ba? Ulit. Paliwanag. Oo. So sabi dito, kung ano yung ginagawa ng Ama, yun din ang ginagawa ng Anak. Ano ba ginagawa ng Ama? Naglalang ng langit at lupa ba?
basahin natin ano. So, basahin natin kung ano yung nakikita ng anak sa kanyang ama, yun ang ginagawa ng ng ama. Kaya sabi dito sa sa Colossians 1:16 at 17. Pakinggan mo mabuti, Brother Evander. Ito yung nakikita ng anak sa kanyang ama. Sabi niya dito, for in Him, Jesus Christ, no? Kasi yung firstborn is Jesus Christ sa verse 15. For in Him, sabi dito, all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible. Invisible kasama anghel, no? Whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him, sa pamamagitan ng anak. Bakit kamo? Dahil nga, kung ano nakikita niya sa ama, hindi siya gumagawa ng maliban doon sa nakikita niya sa ama, ginagawa niya. Through Him and for Him. He is before all things. Sa lahat ng bagay, hindi pa nalalalang nandoon na siya. He is before all things. Yun yung nasagot natin. Sige, next question. Second question, bro. Kasi bro, yung talatang Isaiah 61 at 8, maliwanag yan na yan ay kalooban ng Diyos. At yung talatang Juan 5:30, maliwanag doon, inamin mo sa amin na ang ginagawa ni Kristo doon, ang ginagawa ni Kristo, kung ano lang yung kalooban o gusto ng Ama o ng Diyos. Kaya itong tanong ko sa iyo, bro, itong sinasabi ni Kristo, hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili, kundi sa kalooban ng nagsugo sa akin o kalooban ng Diyos. Tanong ko sa iyo, bro, Diyos mo ba ito na hindi makagagawa ng anuman? Diyos mo ba ito o hindi mo Diyos? Kumpletuhin mo. Hindi. Diyos mo ba ito o hindi? Diyos ko ba ito? Wala, bro. Ito na. Diyos mo ba itong... Ito na. Diyos mo ba itong nagsasabi dito na hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili? Diyos mo ba ito o hindi? Kumpletuhin mo. Diyos, Hindi, kumpleto na yan. Diyos mo ba itong nagsasabi na hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili? Diyos mo ba ito o hindi? Okay. Diyos So, mo ba ito Diyos ko o yan, hindi? bro. Diyos ko Very yan, good. bro. Diyos mo hindi makagagawa ng anuman. Wait lang. Hindi nga, pinutol mo nga eh. Kaya ka tumatawa. Kaya ka tumatawa Sige, mo bro. lang, Kuya Evander. Para mapansin mo yung mali mo, Bro. continue. Bastos ka talaga, bro. Pakabastos mo. Wala na. Oo, Sige, ang sarap, continue. ang sarap Yun mo, nga si- ang sarap Sir mong Knights. sapatusin mo ka. Ayun na. Sir Knights, kaya niya kailangan Sige na, bro, putulin. Noel. Wait. Focus. Ano mo na, kung focus sasagot bro. mo. Noel, Bigyan mo focus. ng 1 minute, Focus. brother, Kuya Evander. Ang sabi mo sa amin, Diyos mo Bigyan yung mo- hindi Bigyan mo ako ng anuman. 1 minute, bro, para Paliwanag. magpaliwanag doon sa Hindi na sagot. magpaliwanag. Pertaining to the Father. Si Knight yung kausap mo eh. Continue. Hindi, kasama sa sagot ko yung si Sige, Sir continue. Knights. Kasi Huwag na Sir si Knight. Knights, Tayo ang kaya niya kailangan putulin yon para bigyan ng maling Sige na. pakahulugan Sige yung na, isasagot ko. yung paliwanag mo. Ano ka dyan, mag-mute ka muna ng 1 minute, brother Kuya Evander. Go. Nagano pa ako, sumasagot pa ako eh. Go. Itong Diyos ko na hindi makakagawa sa sarili niya kung anong nakikita at ginagawa ng Ama, yun ang ginagawa niya. Kaya nga pinutol mo eh. Kaya lumalabas kapag pinutol mo siya, yung Diyos ko, yung hindi nakakagawa ng kahit ano. Pero kung kukumpletuhin mo siya, yung Diyos ko, hindi makakagawa ng kahit ano, maliban dun sa nakikita niya sa Ama. So, na ginagawa, yun din ang ginagawa niya. Kaya sa Colossus 1:16, ipinapakita doon that God is creator, then therefore Christ is God because He created all things through Him in His own power. So dito sa Jeremiah 12, bro, pakinggan mo mabuti to. Doon sa yung salita ng Panginoon Diyos laban sa mga Diyos-Diyosan, ang sabi dito. Walang maglalang ng langit at lupa kung hindi siya ang tunay na Diyos. So lumalabas, bro, kung ang Panginoon Kristo ay sa pamamagitan niya nilalang
ang langit at lupa, bro. Napakasimple. Jesus is God, bro. Yun ang sagot natin. Third question, bro. Okay, third question. So ito bro, sabi mo kayo sa amin kanina, itong Yung mabigat phrase, na tanong, bro. hindi Yung- ako. kasi last question mo na yan. Yung mabigatan mo, yung mahihirapan ako. Sige na. Oh, sige Yung na. mahihirapan ako. Kaya nga si Knight nagkukumahog ng sapawan. Sige na. Hindi kasi sabi pinutol dito mo. sa talata, Pinutol sa mo. praise, sabi sa praise, bro, ito bro. Hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Inamin mo na Diyos mo ito. Ituloy natin. Humahatol ako ayon sa aking naririnig at ang paghatol ko'y matuwid. Isipin mo, yung Diyos mo merong pinapakinggan. Tuloy natin, sapagkat hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, Yun. kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin. Itong tanong ko sa iyo, bro. Mm-mm. Ano ang sinusunod ng Diyos mo na sinasabi hindi makagagawa ng anuman? Yung kalooban o utos na nagsugo, Ama? O kalooban ni Kristo lang? Hindi, ang kalooban ng Ama. Kaya nga si Diyos eh. Kalooban ng Ama. Kaya nga ito yung Kaninong kalooban? Wala bro. Sir Knight, sinagot ko ba? Yes or no, Sir Knight? Sinagot ko, di ba, Sir Knight? Katolik ko yan, malam, papanig sa'yo yan. Sumagot ka, bro. Sumagot Sumagot ka ako na ng kalooban ng Ama, di ba? Yun ang ano ko sagot. Bingi lang kasi excited eh. Yeah. Ulitin natin yung tanong para walang daya ba? Alam natin yung mga Katolik ko, may sa daya yan. Ulitin natin. Ay sabi sa talata, bro, Naman, atom na naman. Hindi pa akong bagay yun eh. Sige na, ito na. Sabi sa 1:5:30, sabi dito, hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Sabi mo, Diyos mo yan. Sabi pa dito, humahatol ako ayon sa aking naririnig. Yan ang Diyos mo, nakikinig. Ngayon, at ang paghatol ko'y matuwid, sapagkat hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin. Ito ang tanong ko sa iyo, bro. Yung Diyos mo, kaninong kalooban o utos ang sinusunod? Utos ng sarili ni Kristo o utos o kalooban ng Diyos na kanyang Ama? Kalooban ng Ama. Kasi nga Very subservient good. siya eh. Talagang And very then? good talaga ang Catholic, bro. Ang Go, sabi go, dito, bro, thank you, bro, ah. So, talagang very good sabi Kailangan nito. brother naman ay na-acknowledge. Wala talaga kita kausapin eh. Sumasapaw. Very good. Ayun na yung Katolik ko. Wala na yung Ito Katolik na yung sasagot na ako, bro. Very ah. good. Pagka ang Ang Katoliko sarap ko kasi nilasin yung mukha mo. Ganyan ang Katoliko talaga, bro. Magulo. Sasagot na ako, ah. Sabi ng Panginoon sa Kristo, sabi ng Panginoon sa Kristo sa verse 22, moreover, the Father judges no one. Remember, ang judge natin is God. Sabi dito, the Father judges no one but has entrusted all judgments to the Son. Then therefore, kung ang judge natin God, then therefore the Son is God. That all may honor the Son just as they honor the Father. Pantay. You have to honor the Father and you have to honor the Son just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son, yung ginagawa ng Iglesia ni Cristo, does not honor the Father who sent Him. Kasi ang nagsugo sa Panginoon Cristo ay yung Ama, hindi talaga ino-honor ng Iglesia ni Cristo yung anak. Kasi sa kanila, tao lang si Cristo. You know, so ito ang sabi ni Cristo, kung yan talaga ang susundin natin, ang Biblia mismo, ang pagsunod ni Kristo ay wala pang sanlibutan, sumusunod na siya. Sabi niya dito sa Juan 6:38, sabi niya dito, for I have come down from heaven. Bumaba siya, hindi siya binaba. For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of the one who sent me. So lagi siyang subservient, sinusunod niya yung utos ng Ama. Ngayon, sasabihin ng INC, hindi, metaphor yan, hindi yan totoo. Kasi kapag tinanggap nila tong John 6:38, lumalabas si Kristo may pre-existence.
bago pa siya bumaba, alam na niya yung sinusunod niya yung Ama. Sabi niya, "For I have come down from heaven not to do my own will, but to do the will of the one who sent me." Bago siya bago pa siya bumaba, alam na niya yung sinusunod niya. Hindi yun nasa baba na siya, sakalang niya matututunan yung nagsugo sa kanya. Sa aral ng Iglesia ni Cristo, bagsak sila dito. Bakit kamo? Kasi sabi ng Panginoon sa Kristo, bago pa siya bumaba, ay sinusunod na niya ang kalooban ng kanyang Ama. Sabi rin niya dito sa John 6:46, "No one has seen the Father except the one who is from God." Galing siya sa Ama. Only He has seen the Father. Sabi sa John 1:18, "No man," walang tao nakakita sa Diyos except the only Son who is at the Father's bosom. So napaka-simple, napaka-ganda ng talagang very good ang Catholic because we are faithful. Amen, Ninong, amen. One true Galing God. talaga, Ninong. Amen, galing. Yes, sir. Next. Syakong-syako. Ito na, Noel. Bago mag-conclusion na ako. Ako na magtatanong. Tatlong tanong, Kuya Evander. Di ba may conclusion pa? Sige, conclusion ka muna. Sige. Akala ko ay mo ko ipa-conclusion eh. Ay, ganito yan. Sige, conclusion. Sabi kasi ni Noel kanina, ito na bro. Sabi kasi ni Noel kanina ganito, napakinggan na niyo yung kanyang presentation ngayon lang. Sabi niya, ang Iglesia ni Cristo hindi daw ino-honor si Cristo kasi tao lang. Doon pa lang, mga viewers, napansin niyo si Noel gaano mandaya. Sipin mo, napaka-fake news, diba? Diyan na sana yung mga Katoliko eh. Fake news. Pandaraya, panlilin lang. Bakit natin sinasabi yan? Sinong may sabi sa'yo? Dahil tao lang si Kristo sa amin daw? Kaya hindi namin ino-honor si Kristo? Sinong may sabi sa inyan? Sa bagay, yan ang turo ng mga paring Katoliko. Mandaya ng kapwa. Kaya nga halos ng mga halos Katoliko nasa kulungan eh. Puro Katoliko nasa kulungan eh. Hindi na bagong bagay sa amin yan. Pero itutuwid natin yung fake news na yan ng mga Katoliko. Kasi isipin nyo, saan nyo napulot na tao lang sa amin? Si Kristo hindi lang tao lang sa aming pagkakilala. Sa Iglesia ni Cristo, si Kristo, tao, pero hindi po tao lang. Kasi ang aming pagkilala kay Kristo, not merely human only, but there's a lot of attributes that we contribute to Christ. Like for example, si Kristo, Lord, pero hindi siya Diyos. Kasi para kasi sa mga Katoliko, kung mo tinawag na Lord, Diyos na kaagad. Ganyan po kababaw ang theology ng Katoliko. May nabasa kasi akong aklat ng Katoliko na kanilang mga basis na Diyos daw si Kristo. Sabi nila, kaya Diyos si Kristo kasi nabuhay siya na mag-uli. Isipin mo, ganyan sila babo mag-isip. Nabuhay lang daw muli mula sa pagiging patay ay Diyos na. Hindi ba nila nabasa sa Biblia na yung Diyos hindi namamatay? Hindi makakaranas ng kamatayan? Ibig lang pong sabihin, talagang ang basis ng mga Katoliko, guni-guni lang. Hindi talaga biblical solely nila binibase ang kanilang pananampalataya. Kundi kung ano lang maisipan ng mga paring Katoliko at ginagamit naman itong mga miyembro at ginagamit pa ang taktikong hindi maganda. Panlilin lang. Paggawa ng mga deceptive na mga narrative, tapos ipapasa sa atin. Isipin yun, ang sabi nila sa atin, hindi daw natin ino-honor si Kristo. Totoo ba yun? Sa Iglesia ni Kristo, kami ang totoong nag-o-honor, kumikilala. Pinaparangalan namin ang Kristo sa pangalan pa lang ng relihiyon, no? Baka bulag itong si Noel o itong mga Katoliko. Sa pangalan pa lang ng relihiyon, kitang-kita na kung sino ang totoong nagpaparangal, nag-o-honor kay Kristo. Pangalan pa lang ng relihiyon, tagilid na ang Katoliko. Alamin niyo yung official name ng Katoliko. May Kristo ba dyan? Sa pangalan pa lang ng relihiyon, nakikita natin kung sinong hindi nag-o-honor kay Kristo. Katoliko po yun. Isipin mo, basahin niyo yung kanilang mga documents. Iglesia, ang banal o the Holy Catholic Apostolic Roman Church, Roman Catholic Church. Saan ang Kristo dyan? Tinapon nyo na. Kayo ang hindi po nag-o-honor kay Kristo. Huwag niyo paratang sa amin yan. So, balikan natin yung argumento. Ngayon, sabi niya kanina, parami siyang mga punto sa tabingi. O bakit natin sinasabing tabingi? Sabi niya, yung daong Diyos, nag-dwell daw kay Kristo, kaya equal sila. Diyos na si Kristo. Isipin mo, ganyan sila mag-isip.
ganyan sila kabaluktot mag-isip. Tapos inamin niya rin naman sa mga susunod ko ng mga pagtatanong na yung mga tao pala o mga Kristiyano, nagdedwell din pala sa kanila yung Diyos. E di kung susundan natin yung standard o basihan ng pagiging Diyos nitong para sa mga Katoliko, lalabas yung mga Kristiyano, Diyos na rin. Eh napakababa. Napakababaw. 'Di ba? O ano pa yung mga basihan natin? Balikan natin itong mga latest natin na pag-uusap. Sabi doon, sa Isaiah 61 hanggang 8, sabi ni Noel, inamin ko raw na Diyos doon si Kristo. What? Hindi ba siya aware na yung talatang 8 ay kalooban yun ng Diyos? Natuto pa rin ng Mesaya? Kaya nga tinatanong ko sa kanya, yung Juan 5:30, yung bang sinasabi diyan na hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili, kundi ang ginagawa ng Kristo o ng Mesaya ay yung kalooban lang ng Ama? Yan ba'y sinabi ni Kristo na Diyos mo? Sabi niya, oo, sinabi ni Kristo. Isipin mo yun. Walang kagatol-gatol. Sinabi niya, inamin niya. Yung Diyos niya, hindi makagagawa ng anuman. Ganyan bang totoong makapangyarihang sa lahat na Diyos? Hindi makagagawa ng anuman? Isipin niya yung kanilang line of thinking. Pagiging Pilot na ba relevant yan? sa wala na, nasaktan na. Ganyan ang Katoliko, nasasaktan eh. Tanong na ako ng tatlong Ang tanong. haba. Kasi ang Katoliko kasi, Pwede na ako kasi ang magtanong Katoliko kapag tatlong nasaktan, tanong. manggugulo yan eh, magwawala. Saan mo yung kinuha? Diyos ko. Tahimik mo Tanong na, na bro, ako. kapag nasaktan, paano yan, Noel? Ganyan kabastos ang Katoliko, bro? Tatlong tanong. Wala, bro. Bastos Ready ang ka na? Katoliko, bro. Eh. Paano magiging maayos ang usapin kung bastos ang Katoliko? Bakit bakit ka umiiyak? Walang iyakan Hindi, dito. bro. Hindi, walang umiyak, bro. Inaayos ko lang kasi bastos talaga ang Katoliko. Yakin. Wala. Ang Katoliko kasi, bro, kapag ganyan ang usapan. Tanong na ako. Talagang maliwanag. Kasi bastos ang haba talaga ang ng Katoliko. ano mo eh. Ang haba ng iyak mo Ikaw, eh. bro. Ikaw nga, bro, Noel. Kanina ka pa mahaba. Haba, inurasan ko ang kiluwil, umabot ng 10 minuto. At conclusion. Bira Puro mo. abdomen Mahaba pa nga sa kanya. Puro undermin eh. Puro tira sa Para katolik. maayos. Hindi, para maayos. Huwag mong sapawan kasi bastos Oh, yun eh. wala sa Sige, nawala ka sige, ng ano, topic kaya, bro. Sir Knight, bigyan pa natin siya ng 5 minuto pa. Sige, Sir Knight. Salamat naman kasi, bro Noel. Hindi, bro, Napansin mo na nawala ka na sa kanina, topic habang kaya, bro. nag-conclusion ka, nagpapaliwanag ka. Hindi kita pinuputol. Oo, siya para Sige na, ako mag-iyak. na. Wala, Sige, bro, 5 kasi- minuto pa pag-iyak. kasi- Ibadir. 5 kasi ang minuto mga pag-iyak. Sige, go. Ang grupo ng mga Knight of the Columbus, bastos talaga yan eh. Tama, nakikita natin kay Sir Knight. Knight of the Columbus yan. Sige, ayusin natin. Kasi, alam nyo, anong gusto mo, Knight of the Columbus? Sana lang yung makapag-debate ng maayos. Debate pala yun. Gusto mo, bro? Mag-debate na lang tayo dalawa, bro Knight, para ano naman, makita natin yung kaalaman mo. Huwag niya bubugbugin ka lang ni Sir Knight. Tuloy mo na yung 5 minutes mo. Kasi bro, kung puro sapaw-sapaw, bro, kasi bro, parang gusto ni Sir Knight na ano eh, masubukan natin yung kaalaman niya kasi parang gustong sumali. Ayan, dalawa lang kayo. O, sige, walang aaway. Ayan, yan. Ay, okay pala eh, ayos. Ito naman, ituloy natin yung pag-uusap. So, yun nga, pasensya na kayo mga viewers, kailangan kong isingit yun. Kasi nga, pag hindi natin isiningit yun eh, magpapatuloy ang kaguluhan na ginagawa ng mga Katoliko. So, kailangan natin ituloy dyan. Kaya sa Katoliko, wala, hindi makita yung kaayusan. So, kailangan natin silang impluwensyahan kung paano gawin yung kaayusan. So, tuloy natin. So, based sa mga paliwanag ni Noel, puro lang mga assumption eh, puro conclusion lang. Sinabi lang doon sa 1:30, sana manotice niyo ito. Sinabi lang doon sa 1:30, ako at ang Amay isa, Diyos si Kristo. Diba, ganun ka-magic sa kanila ang Diyos si Kristo. Wala nang nakasulat doon. Diyos si Kristo, ginagawa kaagad sa kanilang isipan, Diyos si Kristo. Sa paanong paraan nila ginagawang Diyos si Kristo doon sa, specifically, doon sa 1:30, tinuloy nila doon sa 31 na sinagot ng mga Hudyo na bumoto kay Kristo na si Kristo daw ay nakipantay daw sa Diyos.
O di ba ay Diyos daw si Kristo doon, kiniklaim daw ni Kristo na Diyos daw siya. Isipin mo, ang batayan ng mga Katoliko, yung sinabi, yung paratang lang ng mga Hudyo na bumato kay Kristo. Tapos, ipapasa nila sa atin yung narrative na yon. Yung paratang na yan, yung claim na yan, yung conclusion na yan na Diyos si Kristo, conclusion lang yan, paratang lang yan ng mga Hudyo. Ginamit naman itong mga Katoliko, ano, lumalabas. Parang sila na ngayon yung mga Hudyo na bumato kay Kristo kasi naniwala sila sa paratang ng mga Hudyo kay Kristo. Binasa niya rin naman yung paatras na talata doon, sa 27 hanggang 29. Wala naman nakasulat sa talatang 30 naman doon na ako at ang Ama ay isang Diyos. Wala nakasulat na ganoon. Guni-guni lang yan ng mga Katoliko at marami pang iba na mga talata na kanilang pinipilipit. Meron pang ginamit yung Filipos din, dos Gs. Sabi din ni Noel, kaya si Kristo sinabi niya na the Father is greater than I kasi si Kristo diyan ay nagpakababa. Isipin mo yun. Ganyang oring kaisipan, isang Diyos na nagpakababa doon sa kanyang Diyos rin na kanyang pinakababaan, di ba? Para nangyayari, dalawa na ang Diyos mo nun. Pero syempre, ang mga Katoliko, gagamit niya ng mga technical terms para matago ang totoo, ang reality. Ano yung reality sa kanilang concept sa Diyos? Mayroong isang Diyos na si Kristo, nagpakababa, at yung isa pang Diyos yung Ama na kanyang pinagbabaan. So, hindi napapansin yan ng mga Katoliko kasi nga, gumagamit yan sila ng mga technical terms para maitago yung totoo. Pero kahit na itago pa nila yan, pero mamamalagi pa rin, lilitaw pa rin yung totoo na ang kanilang kinikilalang Diyos, hindi lang isa. Kahit nasabihin pa nilang 3 persons yan, pero isang Diyos lang yan, paisipin mo, yung ganyang uring filosofiya, filosofiyang kangkong yun eh. Alam mo na hang tatlo yan, isipin mong isa pa rin. Yan ang tawag natin na filosofiyang kangkong. Walang ganun. Pag sinabi mong si Kristo Diyos, yung Ama Diyos, Espiritu Santo Diyos, tatlong Diyos na yan. Hindi, isang Diyos lang yan. Di yan, filosofiyang kangkong. Ngayon, balikan natin yung Juan 10:30. Sinabi doon, ako at ang Ama iisa. Ang conclusion doon ni Noel, unity yan ni Kristo at ang Ama. Kaya Diyos si Kristo. Isipin mo, sana ngayon dyan yung Espiritu Santo? O diba, ang aral ng Catholic ay Trinity, yung Holy Spirit, yung Anak at ang Ama, united yan, kaya Trinity. O saan ang Espiritu Santo doon? Di Tunity na, nagkulang, naging tabingin na ngayon yung Trinity. So, wala, nonsense ang kanilang mga argument. Puro lang conclusion, puro lang mga assumption. Umamin siya, puro lang mga ganyan, pero wala naman pala. Next naman, Kuya Noel, 5 minuto rin ba, Kuya Noel? Kuya Noel? Ako, 5 minutes. magtatanong na ako. Tatanong ko ba? Sige. Oo, 3 tanong. Sabi mo, ang Diyos namin na si Kristo ay Diyos na walang kayang gawin. Ang tanong ko bro, sa Colossus 1:16, sabi doon, for in Him all things were created. Ang tanong ko sa iyo, sino yung in Him, yung Him doon? Sino ang pangalan niyan, tanong ko? Oo. Ang base sa correct translation dyan, through Him talaga yan, yan ay tumutukoy kay Kristo kasi nga si Kristo, yung true intermediate yan o mamamagitan si Kristo sa lahat ng mga nilalang ng Diyos, yung kin-create ng Diyos. Paliwanag naman sa aklat ng unang Timoteo 2:5 Sabi doon, may isang tagapamagitan sa tao, creation yan, created yan ng Diyos, tao at sa Diyos. Ang taong si Kristo. Kaya nga yung true dyan o yung intermediate o yung tagapamagitan dyan na si Kristo, hindi yan Diyos na malaging tao at hindi yan nagpapatunay sa pre-existence, kundi tumutukoy yan sa attribute ni Kristo na ibinigay ng Diyos kay Kristo. So, conclusion mo lang na Diyos si Kristo dyan. Walang Diyos dyan si Kristo. Guni-guni mo lang. Next question. Okay. Ang sabi mo, sa iyong pag-aamin ng itong paglalang ay sa pamamagitan ni Kristo. So, sa pamamagitan ni Kristo ba nalalang ang langit at lupa? Yes or no?
Hindi yan. Hindi kasama yan. Kasi ang sinasabi niyang true o yung tagapamagitan, ipamamagitan ni Kristo, yung creation, yung kanyang ipapamagitan, yung kanyang i-intercede o i-mediate, yung mga creations na yung mga nilalang ng Diyos. Katulad halimbawa, mga tao. Kaya nga sinasabi doon, ulitin ko na lang ulit, yung unang Timoteo 2:5. Sabi doon, may isang tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Sino yun? Si Kristo yun. Isang taong tagapamagitan. Alangan naman yung insekto, yung garapatang ipapamagitan ni Kristo sa Diyos. Wala sa hulog ng Katoliko nun. Next question. Okay, third question ko Unang question ko, sabi mo, inamin mo na si Kristo ito sa Colossians 1:16, for through Him or for in Him. At pangalawang question ko, i-deny mo na sa pamamagitan ni Kristo nalalangan langit at lupa. Kundi sinabi mo, si Kristo, dun sa mga nilalang, iipapamagitan niya. Yun ang sabi mo. So ang tanong ko dito, sa Colossians 1:16, ang sabi dito, for in Him all things were created, visible and invisible. Ang sabi mo naman, ang pagiging mediator ni Jesus Christ o pamamagitan niya sa mga tao. Ang tanong ko, sino tong pamamagitan niyang mga invisible? Kasi tao visible, di ba? Ang tanong ko naman, sabi mo, lahat ng nilalang na mga tao ay ipapamagitan niya. Sino naman yung invisible na pinamagitan niya? Yan ang third question ko. Itong sagot ko dyan, sabihin na natin, maaaring yung kanilang karapatan o divine election. Di mo naman nakikita yan, di ba? Divine election yun eh. Yung divine election, na yan ay nakakapit sa bangalingkod ng Diyos, hindi mo naman nakikita yan, di ba? Ngayon, yung Colossus 1:6, hindi naman talaga nagtuturong Diyos si Kristo diyan. Conclusion niya lang, walang nabasa diyan na Diyos si Kristo. Tsaka yung sinasabi diyan, for in Him all things were created, hindi naman sinasabi diyan si Kristo ang gumawa ng lahat ng bagay. Walang ganun. Conclusion niya lang yan, na wala naman sa talata. Pero ano ba ang ibig sabihin na for in Him all things were created, or for through Him, kumbaga sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat ng bagay ay nagawa. Kaya batay rin sa Biblia, sa aklat ng Hebreo 2:10. Ito nakasulat, pakinggan mo na lang. Sapagkat marapat sa Kanya na pinag-ukulan ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. Ibig lang sabihin, kay Kristo pinag-ukol o kay Kristo ang pinag-ukulan ang lahat ng bagay. Saan ba nakaukol ang lahat ng bagay? Sa kaligtasan. Kaya nga si Kristo ang namamagitan para sa gawaing pagliligtas ng Diyos. Kaya nga sa Juan 5:30, walang ginagawa si Kristo sa ganang kanyang sarili, kundi ang ginagawa niya ay yung kalooban ng Diyos. Kasi ang kalooban ng Diyos, gawaing kaligtasan para sa lahat ng tao. Hindi kasama diyan, Bro Noel, yung garapata, yung lamok, yung insekto, yung mga ahas, yung kanyang ipamamagitan diyan. Hindi, bro. Ang kanyang ipamamagitan diyan, yung may kinalaman sa gawaing pagliligtas ng Diyos. Yun ang gagawin ni Kristo. Sa kanya nakaukol ang lahat ng bagay kasi siya ang tagapamagitan para sa kaligtasan ng mga tao. At niliwanag pa sa talata, unang Timoteo 2:5, tinuro yan ni Pablo ng nasa langit na si Kristo. Ano ang turo ni Pablo ng nasa langit na si Kristo? May isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Si Kristo yon, isang taong tagapamagitan. Hindi sinabing tao na, Diyos pa. Guni-guni yan ng mga Katoliko. Hindi talaga tinuro ni Pablo yan. Ang turo ni Apostol Pablo, si Kristo, taong tagapamagitan. Kaya maliwanag yung mga argumento mo, bunga lang ng guni-guni, wala talaga sa talata ng Biblia. Puro assumption lang.
kung ano lang yung maisipan. Nakabasa lang, ako at ang Ama ay isa. Si Kristo yan at ang Ama ay isa. Diyos si Kristo. Wala sa hulog ang kaisipang Katoliko, bro. Yan ang reality na hindi nyo lang matanggap hanggang ngayon. Pero sa awat tulong ng Diyos, marami na talagang Katolikong naliwanagan kasi halos lahat sa amin naman dito ay mga Katoliko. Sana kayo rin na andito. Tanggalin nyo lang yung pride, yung puot, yung pagmamagaling. Pag tinanggal nyo lang yan, ay, balang araw magiging iglesia ni Kristo din kayo. Promise. Tayo? Okay na? Okay na ako? Yeah. Hingi na lang ako ng copy nito kay Brother Biorista. Baka ipopost niya to sa YouTube eh. Hingi na lang ako ng copy. Maganda to eh. Maganda to usapan natin eh. Okay, kung natin yan, i-upload natin sa YouTube channel. Thank you. Ano na ako doon satisfied na ako doon Brother Kuya Evander. Pero kung meron ka pang tanong, nandito naman tayo at bukas tayo sa tanungan. Pero okay na ako sa argumento natin. Pwede ako magkomentaryo. Kung hindi ka magsasalita, magkokomentaryo ako sa nakintindig mo. Ang sabi mo dito sa Colossians 1:16 ay hindi sa kapangyarihan ni Kristo. Ang linaw dito sa kapangyarihan ni Kristo eh. Sabi dito 1:16. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation, for in Him, sa Kanya, ibig sabihin in Him, sa Kanyang kapangyarihan, all things were created. Creation nito, hindi pa siya redemptive mediation. Pag sinabi mong redemptive mediation, mga kapatid, diyan sa mga nakikinig, yun yung priestly messiahship of Jesus Christ. Ibig sabihin, ipamamagitan niya para sa kaligtasan, yung priestly. Pero ito is creation to. For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible. Kaya nung tinanong natin, kung ito'y pamamagitan sa kaligtasan, sino yung mga invisible na ililigtas niya sa Satanas? Pero siya, sabi niya, maaaring ganito to. Whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created. Hindi sinabi, all things have been redeemed. Sinabi din, all things have been created through Him and for Him. Kaya doon sa sagot ni Kuya Evander, sobrang saya ko kasi hindi niya nakaya yung tanong ko eh. 3 tanong, 3 maling sagot. He is before all things. Sabi sa NCB, He existed before all things. So wala pang lahat ng bagay, wala pang nilalang, naroon na siya. Ngayon dito sa pumunta sa mga kapatid, dito sa 1 Timothy 2:5. Pakinggan natin, ito ba creation or redemptive mediation? Hindi ang mga iglesia ni Kristo, nanlilin lang sila, tinatago nila to. Ang sabi dito, for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Bakit natin sinasabi to na hindi ito sa creative act of God, kung hindi sa redemptive act of God, is because sa next verse 6, who gave Himself as a ransom for all people that has now been witnessed at the proper time. So, lumalabas dito, yung gave Himself as a ransom, ito yung sa kaligtasan. Yung ransom dito, yung redemptive act ni Jesus Christ on the cross in Calvary. This is not the creative act of God. But in the creative act of God, yung topic namin, creative act of God, tinakasan ni Brother Kuya Evander. Kaya ako, masaya na ako, hindi ko na kailangan makipag-diskusyon pa. Tapos na. Dito sa creative act of God, itinanggal niya yung karapatan ng Panginoon Kristo bilang sa pamamagitan ni Kristo. Ang linaw dito, for in Him all things were created. Sabi dito sa King James Version, sabi dito sa Colossians 1:16, for by Him,
sa kanyang kapangyarihan, in His power, were all things created. Kaya sabi sa sa 17, mga kapatid, and He is before all things, and by Him, yung Him dito is the Son of God, all things consist. Meron siyang kapangyarihan. Yung pag sinabing all things consist, ibig sabihin, sa kanyang kapangyarihan, nag-i-exist lahat ng bagay. Dito sa John 1:3, mga kapatid, para mas malinaw pa sa inyo, hindi naman nagsasalita na si Kuya Evander. So, habang wala nagsasalita, I'll take this opportunity. Sabi dito sa John 1:3, all things were made by Him. Pag sinabi mo by Him, siya. All things were made by Him. Hindi pa to redemptive act. This is a creative act of God. Hindi sa creation pa lang tayo. And without Him was not anything made that has been made or that was made, sabi sa KJV. Kung wala siya, ay walang nalalang ng kahit ano. Therefore, if this is a reverse statement coming from Apostle John, ang ibig sabihin niya, kaya nalalang ang lahat ng bagay dahil naroon siya. Naroon. Saan siya naroon? Sabi sa sa verse 1, in the beginning was the Word. Naroon na yung salita. And the Word was with God. Kasama ng Diyos. Naroon siya. And the Word was God. Inulit na naman sa verse 2, nasaan siya? Nasaan siya? The same, ibig sabihin the word, the same was in the beginning with God. Kasama ang Diyos. Ang ginamit dito, pros. Sa Greek term na ginamit nila is pros. Meaning to say, they have an intimate relationship. It could mean side by side, against, or face-to-face relationship. Then therefore, they have intimate relationship na he wrapped up in verse 18. Sabi dito, no man, walang tao man, had seen God at any time. The only begotten Son, yung only begotten Son, anong sabi sa KJV? Which is in the bosom of the Father. He had declared Him. Nasaan yung all things were made by Him and without Him? Nasaan siya yung Him? Nandun na sa bosom ng Father. Nasa bosom. So, ibig sabihin, yung bosom is a metaphor term used to say that the Father and the Son have the intimate relationship. Intimate relationship. Eternal relationship. Eternal sonship, eternal fatherhood, eternal love. So, yun lang habang wala pa rin, baka gusto magsalita ni Kuya Evander. Sige bro. Sige lang kay Noel. So, ayun nga, ang mga points ni Noel sa isahin natin. Sabi ni Noel kanina ay ganito, yung patungkol daw sa pagiging intermediary ni Kristo doon sa John 1:3, Colossians 1:16 ay sinasabi raw doon na si Kristo creator din daw. Maliwanag naman na pambabulok to sa talata lang, hindi niyang ginagawa niya. Pero kung babasahin naman natin yung talata, wala naman nakasulat na ganon na si Kristo ang gumawa ng lahat ng bagay. Basahin natin yung talata para walang madaya o malinlang si Noel. Talinuhan natin, Noel. Ito sabi, ito yung sinabi mo kanina, Colossians 1:16. Sabi mo, si Kristo yung gumawa ng lahat ng bagay dito. Tingnan natin. Sapagkat sa pamamagitan niya, intermediary, kay Kristo yan, ay nilikha ang lahat ng nasa langit at ng nasa lupa at nakikita man o hindi, pati ang mga spiritual na kapangyarihan, paghahari, pamahala, pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Isipin mo yun. Anong sinabi? Ang lahat ay nilikha ng Diyos. Meron bang sinabi diyang nilikha ng Diyos at ng anak? O ni Kristo? Wala. Anong sinabi diyan? Nilikha ng Diyos sa
pamamagitan niya at para sa kanya. Ginamit ko na nga yung talata, unang Timoteo 2:5. Yung ginawa ng Diyos, yun ay ipapamagitan ni Kristo. Unang Timoteo 2:5. Bakit sinasabi dito? Para sa kanya. Kasi nakaukol kay Kristo yung mga ginawa ng Diyos. Nakasulat dyan sa Hebreo 2:10, nakaukol lahat kay Kristo yung ginawa ng Diyos. Merong pang guni-guning sinabi itong si Noel. Sabi niya, yung redemptive act ay walang kinalaman doon, yung creative act ng Diyos. Saan mo napulot yung ganyang assumption? Hindi ka ba aware na yung creative act ng Diyos ay saklaw din diyan yung redemptive act ng Diyos na yan ay ipinagawa kay Kristo? Yan ang mahirap kayo sa mga Katoliko na mahilig sa mga guni-guni, sa mga pangahawak sa mga pilosopiyang wala naman sa Biblia, sasalungat pa sa Biblia, gagamit ng mga technical terms para sabihing matalino, pero lumalabas na pinalabo lang kung ano talaga yung totoong pahayag sa Biblia. Masama yun. Gawaing pandilil lang yun. Dinaday, ang una-una ninyong dinaday, hindi lamang inyong sarili kundi maging ang mga nakikinig sa inyo, which is not a good thing talaga. So ngayon, balikan natin. Ang totoo niyan, bahagi ng paglalang ng Diyos o yung creation o creative act ng Diyos, saklaw na rin doon yung gawaing kaligtasan, yung redemptive act ng Diyos. Isipin nyo, sa panahon pa lang ng mga Israelita, meron nang ginawang intervention ng Diyos para maligtas ang tao doon sa kaparusahan. Ano yun? Una-una sa lahat, yung free will, di ba? Based sa aklat ng Deuteronomy, merong sinasabi doon, anong pipiliin ninyo, yung kamatayan o yung kaligtasan? Pero ang sabi doon ng Diyos, doon sa pinakahuli, piliin ninyo yung buhay o yung kaligtasan. Ibig sabihin, yung tao may free will. Nga lang, merong dapat piliin ng tao para siya ay mabuhay o maligtas. Ibig sabihin, meron ng ginagawa ang Diyos para ang tao piliin niya yung kaligtasan para din sa kanila. So, yung mga sinasabi ni Noel na walang kinalaman yung creative act doon sa redemptive act, medyo para sa akin in my view lang, parang irrelevant Para sa akin lang yun. Kasi ang lahat ng bagay na ginawa ng Diyos, magkakakonekta yan. Hindi makakontra yan. So, ayusin natin yung line of thinking natin sa bagay na yan para hindi lumalabas na magkakaiba-iba ang gawain ng Diyos. Hindi. Ang lahat ng gawain ng Diyos, merong kakonekta yan, magkakaugnay-ugnayan. So, balikan natin talaga yung topic natin. Patungkol sa pagka-Diyos naman talaga ni Kristo. Yun ang pinag-uusapan. Kasi, ang totoong Kristiyano, based din sa definition at sa biblical definition, alam natin lahat na ang ibig sabihin ng Kristiyano, sumusunod sa Kristo. Sumusunod sa katuruan ni Kristo. Ulitin natin yung topic natin ngayon, Christology. Diyos ba si Kristo o hindi? Ngayon, kung totoo kang Kristiyano, susundin mo kung ano ang tinuro ni Kristo. Ngayon, tatanungin natin ngayon ang mga viewers. Sana nagbabasa po kayo ng Biblia. Ito ang tanong. May nabasa ba kayo sa Biblia na tinuro ni Kristo, ako ay Diyos? Kilalanin niyo akong Diyos? Hindi lang ang Ama ang Diyos, kundi ako rin? Merong bang ganyang katuruan si Kristo sa mga Kristiyano? Alam nating lahat yan. Aware na aware tayong lahat yan. Walang tinurong ganun si Kristo. Kaya nga gumagamit sila ng mga palusot para mapagtakpan yung katotohanan. Hindi talaga tinuro ni Kristo na siya ay Diyos. Kaya gumagawa sila ng pasari-saring palusot para mapagtakpan ang katotohanan yan. Kaya nga Kristiyano, susundin mo yung katuruan ni Kristo. Wala palang turo si Kristo na Diyos siya. Ano yung maliwanag na turo ni Kristo na yan ay sinusunod ng mga totoong Kristiyano? Sabi ni Kristo, Juan 20:17, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama. Yung inyo doon, tumutukoy sa mga totoong Kristiyano. Ano pang sabi ni Kristo? Aking Diyos at inyong Diyos.
Kung sa tagpong yun, Diyos si Kristo para sa kanyang sarili, sa kanyang isipan. Kung Diyos si Kristo, hindi ba't yan ang magandang pagkakataon para sabihin ni Kristo, aakyat ako sa aking Ama na at inyong Ama at Diyos ko at siya din Diyos? Parang, di ba yun ang pinakaakmang pagkakataon para sabihin ng Diyos siya? Pero hindi niya sinabi yun. Kasi nga si Kristo, hindi yan nagtatago ng katotohanan. Diba? Ulitin natin. Ang Kristo po, hindi po yan nagtatago ng katotohanan. Lalo na't yan ay may kinalaman sa pagkilala sa Diyos. Hindi ba aware itong mga Katoliko na isa sa misyon ni Kristo sa mundo ay para makilala ang tunay na Diyos? Kung kanilang sasabihin, hindi tinuro ni Kristo na siya ay Diyos, hindi ba't para nilang pinapalitaw na si Kristo na failed? Hindi niya napagtagumpayin, hindi nagawa ni Kristo ang kanyang misyon para mapakilala ang tunay na Diyos. Kayo ang totoong lapastangan sa totoong Kristo. Hindi pong iglesia ni Kristo. Kasi ang iglesia ni Kristo, yan ang totoong sumusunod sa turo ni Kristo. Ano bang turo ni Kristo? Aking Ama, inyong Ama. Meron kaming kinikilalang Ama, inyong Diyos, aking Diyos. Sino yung kinikilalang Diyos ni Kristo na tinuro niya sa totoong Kristiyano? Di ba ang Ama? Ilan ang Diyos na kanyang pinapakilala? Di ba? Isa lang yon. Ngayon, sino inconsistent pagdating sa katuruan? Katoliko laban sa katuruan ni Kristo. Hindi ba't kitang-kita natin yung difference? Ang turo ng Katoliko patungkol sa Diyos, ang Diyos isa lang, pero may tatlong persona yan. Kay Kristo, may isang Diyos lang, ang Ama. Aakyat ako sa aking Ama, inyong Ama, aking Diyos, inyong Diyos. Meron bang sinabi si Kristo, yung Ama nyo, yung Diyos nyo, may tatlong persona yan? Wala. Lumalabas ang katotohanan ngayon. Sa tinatagal-tagal na panahon, hindi yan maunawan ng mga Katolikong miyembro. Kasi nga, syempre, ang dyablo, may talino rin yan Gumagamit din yan ng kapangyarihan. Based nga sa 2 Korinto 4:4, ang Diyos ng sanlibutan o yung dyablo, Diyos na mga hindi sa Diyos, ay kumbaga binubulag yung kanyang mga dinadaya. Based yan sa 2 Korinto 4:4. Kaya nga, hindi na rin ako nagtataka kasi nga, yung mga Katoliko, hindi nila makita yung totoo patungkol sa aral ng Diyos. Pansinin niyo turo ni Kristo, isa lang ang Diyos, yun yung Ama. Walang tinuro yung Diyos may tatlong persona. Walang ganong tinuro si Kristo. Kaya nga, ang katuruan nila, malayo sa totoong katuruang Kristiyano. Ang mga Katoliko ngayon, sa panahon natin ngayon, pinaglalaban na lang nila ang kanilang pride Gumagamit pa ng technical terms, pero hindi naman talaga, wala namang kinalaman talaga sa katuruan ng Biblia. Halimbawa na lang, yung Trinity, wala naman sa Biblia talaga yan. Meron nga lang mga salin ngayon na dinagdag yung terminong Trinity, pero paraphrase yun, dagdag lang yun, nagkasala sila doon. Tsaka meron silang mga meron silang mga ginagawa. Siguro pag-aralan niyo yung history about Trinity, merong ginawa itong mga otoridad Katoliko para manlinlang ng maraming tao, para paniwalaan lang na ang Trinity nasa Biblia. Pag-aralan niyo yung history ng Johannine Kama. Talagang sa jablong-jablo Kasi isipin nyo, yung unang Juan 5:7 hanggang 8, yung Johannine Kama, pag-aral niyo yung history niyan. Pati yung mga Katoliko, yung modern Catholics ngayon, aminado naman sila na yung unang Juan 5:7, 8 na sinasabi doon, isa daw yung tubig, espiritu, laman, isa daw yun. Kaya Trinity daw yun. Yung Father, meron kasi mga termino dyan na Father, Holy Spirit, Son, one, are one. Diyan sa unang Juan 5:7, 8. Pero sa modern times, inamin din ng mga otoridad Katoliko na yan ay interpolation. Kumbaga, dinagdag lang yan, siniksik lang yan, hindi talaga yan ang totoong nakasulat. Dinaya nila ang maraming Katolikong umaanib diyan sa paniniwalang ang Trinity ay nasa Biblia. Siguro mag-research kayo. Mas magandang basahin niyo yung Catholic Ask. Doon sa search niyan, Johannine Kama. Yan ang isa sa mga katunayan natin na ang mga Katoliko gumagamit ng katuroang paninilang, pati Biblia,
Kahit nga sa panahon natin ngayon, ginagawa pa rin yan ng mga Katoliko eh. Diba? Si Talibong version, kung sa panahon noon ng mga mga 7th century ba yun, o 6th century, meron din tayo ngayon sa 20th century, si Talibong, yung modern, yung modern na nagbabago ng mga sinusulat sa talata ng Biblia. Isipin mo, Mateo 16:18, nakasulat doon, Iglesia Katolika Apostolika Romana, pero wala pala talaga sa totoong salin. Ganyan sila. Para mandaya ng maraming tao, babaguhin ang nakasulat sa Biblia. Sana napansin niyo yun, mga Katoliko. Diyan namin kayo pinapag-ingat na patuloy kayong mapaniwala diyan sa pandarayang katuruan, panlilinlang na katuruan. Kung hindi nyo tatanggapin ang aming sinasabi, na sa inyo na rin yan, kasi malinis po ang aming konsensya na bahagi namin sa inyo yung totoo na nangyayari sa loob ng Katoliko at sa totoong aral ng Diyos na bahagi na namin, na sa inyo na lang kung tatanggapin ba ninyo o hindi. Kasi ang nakasalalay naman dito, yung kaluluwa ninyo, yung kaligtasan natin. So, kapag nagkamali kayo, hindi maliit na bagay yan. Kapag ka nagkamali kayo ng pananampalataya, nagkamali kayo ng pinili o pagtanggap na aral, nakasugal diyan, nakasalalay diyan ang kaligtasan ng inyong kaluluwa. Hindi maliit na bagay yan. Nasa inyo na yon. Hindi namin kayo pipilitin. Nasa inyo na yan kung anong inyong paniniwalaan. Ang sa amin, binabahagi namin kung ano yung aming aral na aming natanggap sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kayo nang bahala. Yan lang. Pero sana, Noel, ipaliwanag mo nga sa amin ang Johanan Kama. Mapaliwanag ako. Meron nag-comment dito na Bro Noel na ipaliwanag mo daw sa amin Johanan Kama. Kayo mo ba, Bro Noel? Paliwanag mo nga sa amin yung history mula sa ang Johannine comma, at least hindi nyo sinasabi na Catholic comma, Johannine comma. So, ibig sabihin, Catholic may gawin. so, ibig sabihin, bro, hindi nyo kami pinagbibintangan, you know. So, kasi pag sinabi mong Catholic Johannine comma, yung sabihin yung community ni John yun. So, syempre, kung sasabihin mo na Catholic comma yan, then inaamin mo na ang Catholic Church ang tunay na church na tinatag ng Panginoon sa Kristo. Kasama siya yung Johannine comma. Ngayon, doon sa pahayag mo kanina sa Colossus 1:16, at ginamit mo ang ating kang MBB ba yun? Ano bang ginamit mo dito? Or ang dating Biblia na nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya. Dito ibinawi mo naman yung yung pahayag mo kanina na sabi mo redemptive act of God ito. Ngayon bumalik ka at binawi mo, ginawa mo creative act. Kanina nung tinatanong ko sino si yung him o niya, sabi mo walang kinalaman sa creation to kung hindi sa redemptive act. So, ganun talaga kapag mahina ang pundasyon mo at pundasyon ni Satanas ang gagamitin mo, talagang patalon-talon ka kasi masusunog ka eh. Sunog yung brother Kuya Bandera. Yung mga pahayag mo malambot. Bakit ka mo? Hindi siya nakatatag sa Panginoon Kristo. Hindi siya nakatatag sa bato ng Panginoon Kristo. Kundi sa bato ni Manalo yan. Kung saan ba sinabi ni Kristo na siya ay Diyos? Para sa amin, hindi kailangan ng letra por letra, pero ang tamang pagkaunawa, saka mo siya malalaman. Malalaman mo siya because of the discernment that is gifted, that is given to the people of faith by the Holy Spirit. So ibig sabihin yung nabigyan ng handog or binigyan ng regalo ng banal na Espiritu Santo, there is the spirit of discernment. Hindi basta okay, si Manalo na-discern ko si Manalo siya yung ibong mandaragit. Hindi ganun. Panlilin lang ni Satanas yun. Spirit of deception siya. Hindi siya discernment. Magkaiba yung deception. Iba. Pagka sinabi mo yung deception, panlilin lang, panloloko ng mga tao. Pag sinabi mo discernment is discerning what is true and real, and false, so dun sa
Kung letra por letra, pwede tayong pumunta sa sa Aramaic Bible, sa Peshitta Holy Bible Translated. Sabi dito ng Panginoon Kristo sa verse 12 pa lang ng John 8, and Yeshua spoke again with them and he said, I am the living God. I am the living God. Sabi ng Panginoon Kristo also sa verse 24, I said to you that you shall die in your sins, for unless you shall believe I am the living God. So kung naghahanap ka ng letra por letra, nandito Yeshua Yeshua ang sabi. So sino nandilin lang? Si Mang Felix. Sabi ni Mang Felix dito, ito yung deception of INC 1914. Sabi nila, pag pinag-usapan daw, nasaan ang pangalan ni Mang Felix sa Ibong Mandaragit? Ito ang sabi. Sa Ibong Mandaragit, Isaiah 46, verse 11. Kung pinag-uusapan natin spirit of deception ni Mang Felix at spirit of discernment of the Holy Spirit, pagkakaiba nila malaki. May tinawag na akong mandirigma sa silangan. Mandirigma. So sabi dito, mandirigma. Siya ay darating na parang ibong mandaragit. At isasagawa ang lahat kong balak. Ako ang nagsasabi nito at tiyak na matutupad. Sabi ng mga ayon sa pagtinanong ng mga ayon, saan dito nakasulat na ito ay si Felix Manalo? Ay, bakit? Yung bang si Juan Bautista, naisulat ba yung pangalan niya sa Lumang Tipan? Si Jesucristo ba naisulat yung pangalan niya ito yung panlilin lang, spirit of deception ng INC 1914. Bakit kamo? Pare-pareho yung pinagkuhanan nila, kinukuha nila itong 46:11 at pinatutungkol kay Felix Manalo. Ganon din ang hula kay Juan Bautista sa 43 ng Isaiah. Ganon din ang hula kay Kristo dito sa 43 ng Isaiah. Pero yung dalawa pinangalanan sa New Testament. So 750 years later after this was prophesied by prophet Isaiah, they were named. So yung name nung isa, yung voice of one calling in the wilderness is John the Baptist. Yung Lord naman pinangalanan Jesus Christ, Mark 1:1 or Marcos 1:1. Ang sabi, pero ito yung Ibong Mandaragit, sabi nila, absent pa rin dito sa New Testament yung pangalan niya, absent pa rin. Pero pare-pareho sabay-sabay pinulaan to, no? Makita mo yung spirit of deception na ginawa ng INC 1914. Ngayon, itong 46:11, mga kapatid, to your amazement, pinangalanan na siya, hindi pa siya pinapanganak. Nauna pa siyang pangalanan kaysa kay Kristo at kay Juan Bautista. And sinulat itong Isaiah around 750 BC. Ipinanganak si Cyrus around 600 BC. Dumalabas, lampas na 100 taon, pinangalanan na itong mandirigmang ito. Kaya hindi totoo na walang pangalan nitong Ibong Mandaragit at ninakaw ni Mang Felix para sa kanya. Ninakaw niya. Kaya panlilin niya na hindi raw pinangalanan sa Biblia. That is wrong. That is wrong. So makikita natin, yung spirit of deception is different from the spirit of discernment. Kaya kami mga Katoliko, hindi man nakasulat na letra por letra, sabi ni Jesus Christ, I am God. Sabi ng mga INC at ng mga Muslim, where do you find in the Bible, where do you read in the Bible that Jesus said, I am God, worship me?
Hindi niya kailangan sabihin yun ng letra por letra is because of the spirit of discernment has pointed out to us that Jesus Christ, even without letter by letter, He is pointing out that He is the one true God. So in the person of the Son of God. Bakit kamo? Balik tayo ulit dito sa kita natin yung yung spirit of discernment versus spirit of deception na dala-dala niya unfortunately ni Brother Evander, mahilig mag-ad hominem. Kasi pag nag-ad hominem ka, humihina yung yung tindig mo humihina. Sabi ng Panginoon Kristo dito sa Revelation, Apocalypse 12 hanggang 13. At sinabi ni Jesus, ayan, sa MBB, at sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Dala ko ang gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, at simula at ang wakas. Sino ba tong Alpha and Omega? Ano ba to? Sino ba to? Nilalang ba siya o manlalalang? Sabi dito sa sa 1:8 ng Revelation, sabi dito, ako ang Alpha at Omega, sabi ng Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, ang kasalukuyan, nakaraan at darating. Sino bang magdadala ng gantimpala? Pakinggan natin mabuti, mga kapatid. Ito yung spirit of discernment. Hindi kailangan ng letra por letra para makaunawa tayo. Hindi. Kailangan lang ng spirit of discernment. Nawala na ang kausap natin. Babasahin natin last na to, Brother Burista. Sabi dito sa 9 sa 10 ng Isaiah 40, dumarating ang Panginoong Yahweh